Kakaiba yung Halloween sa Germany. Tinatago nila mga kutsilyo sa loob ng bahay bago sumapit ang November 1. Naniniwala sila ng mga masasamang espiritu ay baka mangtrip at saksakin sila. Ito ang tradisyon nilang hiding the knives. Sa Ireland naman, kung saan nagsimula ang Halloween, yes, ito ang birthplace ng tradisyon na ito. Doon, tuwing Halloween night, nagsisindi sila ng malaking bonfire. Sa palibot nito, nagiiwan sila ng tinapay at tubig bago matulog para salubungin daw ang mga kaluluwang bumabalik sa lupa. Naglalagay din sila ng mga bakanting upuan para sa mga patay, para daw makiparty sa kanila kahit espiritu lang. Ilan lamang yan sa mga kakaibang Halloween tradition sa mundo. Pero paano nga ba mag-celebrate ng Halloween ang iba't ibang bansa? Tara, alamin natin. Sa bansang Ireland, tuwing Halloween nila, may kakaiba silang tradisyon kung saan malalaman mo daw kung mag-aasawa ka na. Ang tawag nila dito, barnbrack bread. Isang matamis na tinapay na may pasas at dried fruits. Pero may twist, may mga nakatagong item sa loob. Kung may coin or barya sa slice mo, mag-aasawa ka raw sa loob ng isang taon. Nako, sa mga forever single yan. Try nyo kayang kumain ng tinapay na to. Sa ibang parte naman ng Europa, bago pa nauso yung mga dinedisplay na kalabasa tuwing Halloween sa Amerika, nauna na ang UK at Ireland sa mga pakulong yan. Ilang daang taon na silang nagka-carve ng singkamas. Yan yung uso noon na ginagawa nilang jack-o'-lantern. Maliban sa singkamas, kahit anong gulay o root crop, inuukit nila at ginagawang nakakatakot na mukha. Isang tradisyon na matagal nang ginagawa bago pa dumating ang mga kalabasa ng Amerika. Matagal na ding tradisyon sa UK at Ireland ang pagsisindi ng bonfire tuwing Halloween. Nung unang panahon kasi, pinapaniwala ang pinapaalis nito ang masasamang espiritu. At ngayon, nagiging bahagi na rin ito ng kasiyahan tuwing Guy Fawkes Night na ginaganap tuwing November 5. Doon sa Nigeria naman, may tinatawag na Odo Festival. Ito ay isang tradisyon ng Igbo tribe para parangalan ang mga ninuno. May 3 yugto ang tradisyon na ito. Una, pagbabalik ng mga kaluluwa. Pangalawa, panahong magkasama ang buhay at patay. At pangatlo, paalam muli. Dahil 2 taon ulit bago bumalik ang mga espiritu. Kaya itong tradisyon na to, every 2 years ginagawa. Dito kaya sa Pilipinas, mostly yung mga Halloween traditions natin dito, inspired from the Western countries. May mga nagsusuot ng costumes, may mga parties, at iba pa. Siguro kung meron mang unique dito, eto yun. Magandang gabi, bayan. Ngayong gabi, Naku, makaka-relate dito lalong-lalo na yung mga batang 90s. Naalala ko pa noon, tuwing huling linggo ng October, inaabangan ng Halloween special na Magandang Gabi Bayan. Pero sa mga Gen Z at mga kabataan na hindi na ito inabot, paano nyo sineselebrate ang Halloween nyo ngayon? Alam mo ba may mga alarm clock na hindi lang basta gigisingin ka, kundi gigisingin ka may kasamang stress, cardio at trauma? Gusto mo ba ng alarm clock na kailangan mo pang barilin para tumigil? What if yung alarm clock mo lumilipad at kailangan mong habulin? Diyos ko, ito ang 5 pinaka-nakakainis na alarm clock sa buong mundo. Number 5, dumbbell alarm clock. Hindi ito basta-bastang alarm clock ha. Para tumigil ang alarm, kailangan mong magbuhat ng dumbbell. Hindi lang isang beses ha, 30 times. Oo, 30 bicep curls sa umaga. Ang tanong, magkano naman itong alarm clock na ito? Ito ay nagkakalaga ng $19 o humigit kumulang 1,100 pesos. Number 4, shooting target alarm clock. a direct hit results in the all clear. No more making yourself late by abuse. Para naman sa mahihilig sa shooting games, ito ang alarm clock na kailangan mong barilin gamit ang toy gun para tumigil. May 2 itong mode, normal at hard. Sa hard mode, kailangan mong tamaan ng target ng 5 beses. Grabe no? Sabi nga nila wag mong bibiruin ang bagong gising kasi baka mabaril ka. Literal, ito ang alarm clock na para sa'yo. Ang presyo nito, $26.9 o humigit kumulang 1,500 pesos. Number 3, flying alarm clock. Ito namang alarm clock na ito, kapag tumunog, lilipad ang propeller nito sa kwarto mo. Hindi titigil ang alarm hanggat hindi mo nahanap at naibabalik ang propeller sa base. Diyos ko, magigising kang pagod at stress. Magkano naman ito? $31 o humigit kumulang 1,700 pesos. Number 2, Clocky, the runaway alarm clock.
Ito ang alarm clock na tumatakbo palayo sa'yo. Kapag tumunog, tatalon ito mula sa nightstand at tatakbo sa paligid ng kwarto mo. Kailangan mo itong habulin para i-off ang alarm. Magkano naman ito? $35.9 or 2,000 pesos. Number 1, Sonic Bomb Alarm Clock. Para naman sa mga heavy sleepers dyan, ito ang alarm clock na may 113 decibel na tunog. Grabe, parang sirena ng ambulansya. May kasama pa itong bed shaker na ilalagay mo sa ilalim ng unan o kutsyon para siguraduhing magising ka. This alarm clock is so loud that any more than 1 minute of exposure can cause hearing damage. Magkano naman kaya ito? $43.9 or 2,400 pesos. Grabe, no? Kung isa ka sa mga taong hirap gumising sa umaga, baka kailangan mo na ng isa sa mga alarm clock na ito. Tingnan mong mabuti, baka hindi ka maniwala, pero ang maruming ugat ng kawayan na ito ay itinuturing na tunay na kayamanan ng isang binatang lalaki sa Bangladesh. Maingat niyang pinuputol ang mga magugulong ugat sa labas at iniiwan lamang ang matibay na bahagi sa loob. Yun ang nagiging kanyang gintong material. Sa pamamagitan ng mabilis at bihasa niyang mga kamay, nagagawa niyang gawing pinagkakakitaan ang dating sirang ugat ng kawayan. Kumikita siya ng mahigit $1,000 bawat buwan. Magaganda, matibay, at abot kaya ang mga produktong ginagawa niya, kaya sobrang patok ito sa mga tao. Hindi sila magsawa sa pagbili. Una, inilalagay niya ang ugat ng kawayan sa isang simpleng lathe machine, sabay pinaiikot at hinuhubog ito. Pinapakinis ang labas habang hinuhalo o binubutas ang loob. Pagkatapos kumuha siya ng isa pang piraso ng kawayan, maingat niya itong hinuhubog at pinapakinis gamit ang liha. Sa ilang galaw lang, nagiging perpektong takip ito na eksaktong kasya sa base. Sa puntong ito, mahuhulaan mo na ba kung ano ang ginagawa niya? Pinagdudugtong niya ang takip at ang base. Saka pinapakinis ang mga gilid upang magmukhang maganda at pantay ang mga linya. At ngayon, isa na lang na hakbang ang natitira bago maging perpekto. Ito na ang pinakamahalagang bahagi. Gumagamit siya ng manipis na bakal na kawad para magukit ng mga pinong palamuti sa ibabaw, saka naglalagay ng wood wax oil para sa kintab at magandang tekstura. At ayon, sa isang iglap na bubuhay sa harap ng iyong mga mata ang isang napakagandang handmade jar na gawa mula sa tinatawag ng iba na basura lamang, ang ugat ng kawayan. Kailangan mong aminin, ibang klase ang galing ng taong ito at ang kanyang pagkamalikhain ay talaga namang kahanga-hanga.